1 month ng wedding nyo ay meron na kayong record niyan sa PSA para sa marriage certificate. So sa amin, 1 month and 5 days ay nakakuha na ako ng marriage certificate sa PSA. Ayan. Pinuntahan ko talaga kasi minamadali ng asawa ko na makapag-process ako ng aking visa. So, ayun. Nung pagkuha ko, agad-agad 5 copies na marriage certificate ang aking kinuha. And then, pumunta naman ako sa DFA. DFA Alimol branch. Okay, so may Cubao. Doon ako kumuha. Doon ako nagpa-apostel ng aking marriage certificate. So, ito ang itsura ng apostel. Ayan. Ito yung marriage certificate and then i-attach nila yung apostel. So, ayan. Bali 2 copies. Marriage certificate and apostel. So, bawat copies ay 100 plus. I forgot. 100 plus ang pa-apostel sa bawat copy. And then, 3 days lang ay nag-email na sila na pwede nang kunin yung aking documents. So, tips lang, pag pumunta na kayo dun sa branch ng DFA, pag walk-in kayo, agahan nyo kasi meron silang cut-off dahil priority nilang i-assist yung merong appointment. So, pag ikaw lang appointment, just like me, walk-in, inagahan ko maybe 5 AM nandun ako kasi ang haba na talaga ng pila. Sa pagpunta nyo ng DFA, magdala kayo ng isang valid ID. Kailangan yan doon. And then, yung guard magbibigay ng form, i-fill up nyo yun. Yun lang naman ang requirements para sa pag-apostel ng inyong mga documents like birth certificate or marriage certificate. Kapag nakuha mo na ang iyong marriage certificate apostled by DFA, ay i-fill up nyo naman yung 2 form na kakailanganin para sa pag-register ng iyong marriage sa France Embassy. Ang form na yon ay ang tinatawag na Notice on the Removal of the Middle Name of the Filipino Spouse. And the other one is Request for Transcription of Marriage. Ang mag-fill up niyan ay yung friend's husband. Dahil yung letter na yan ay ang language niyan ay French. So, siguraduhin na tama ang inyong mga isulat dyan. Mahigpit po ang France Embassy. And then, pipirma si husband at ikaw na Filipino wife ay pipirma din sa form na yan. Just in case na yung asawa nyo ay nasa France. No choice kayo, kundi yung husband nyo ay siya talaga ang mag-fill up niyan. And then, sign. And then, maybe ipa-DHL na lang dito sa Pilipinas at ikaw naman na nandito sa Pilipinas ang mag-submit niyan sa France Embassy kasama ng iba pang requirements. Para sa pagpasa ng mga requirements sa France Embassy ay hindi na kailangan mag-walk-in or hindi na kailangan magpa-appointment. Ang gagawin nyo lang, ilagay nyo sa size A4 brown envelope ang inyong mga requirements na marriage certificate apostled by the FA at yung 2 form na sinasabi ko na nakaka-fill up na with sign ng iyong husband. Ilagay lang yon sa brown envelope and then ipa-LBC nyo sa France Embassy dito sa Philippines. After nyo maipasa sa France Embassy lahat ng requirements ay mag-aantay lamang kayo ng 3 months at ang France Embassy ay mag-i-email sa inyong asawa na ang inyong family book at marriage transcription ay ready na siyang kuhanin. So, ito po yung family book. So, Livre de Famille. Yan. Ito yung kung kasal ka sa isang French national, ito yung family book. Parang marriage certificate naman sa atin. Sa kailan naman family book. So, ayan yung mga pangalan mo, pangalan ng husband mo. Parang marriage certificate nga lang din. And then, kapag magkaanak kayo,
ilalagay din yan sa next page. Ayan. Yan yung itsura ng family book. Ayan. Kulay green. And then, ito yung itsura naman ng marriage transcription. Ayan. Bali, ito, marriage transcription at family book ay sabay na ibibigay ng France Embassy. Kukunin nyo to doon. Yun, magpa-appointment kayo para makuha nyo to. So, sabay kukunin. At kapag kompleto na yung requirements, ay pupunta naman kayo sa Google, sa website ng France Visas para naman sa pag-fill up ng long stay visa, 90 days to 1 year. Kung meron kayong planong magtagal, tumira sa France kasama ng inyong spouse. After makapag-fill up ng long stay visa form sa France Visas website, ay ang next naman ay meron silang email. Doon sa email na provided mo, doon mag-email. So yung email na yon, ipa-print out yon kasi kasama yon sa pagpasa nyo papuntang TLS contact. And then after that, tapos na nga kayo doon sa France Visas para sa form, ay it's time naman para pumunta naman kayo sa website ng TLS Contact Makati para doon naman mag-submit ng inyong mga requirements for visa. I-fill up nyo yun doon, and then sundan nyo lang din yung mga dapat i-fill up, tapos i-provide yung mga requirements kompleto, lahat kompleto bago kayo magpa-schedule. Pagka-email ng TLS Contact na pwede nyo nang kunin yung inyong visa, passport na may nakatatak doon na visa, ay make it sure na i-double check nyo yung mga pangalan doon kasi mahirap na magkamali, mahirapan kayo sa airport. Kapag approve na yung inyong visa, ang next step naman ay ang CFO. Huwag kalimutan mag-CFO, hindi kayo makakalipad kung walang CFO. Again, pupunta na naman kayo sa website ng CFO and mag-fill up ulit doon at mag-set ng appointment. At again, kumplituhin ang mga requirements kasi may mga requirements kayong dadalhin papuntang CFO. And meron nga akong vlog niyan, i-search nyo na lang. And doon nyo makikita ang mga complete requirements for CFO. Another tips, kapag nasa airport na kayo, i-ready ang mga sagot ng itatanong ng immigration officer. So, also, I have my vlog. So, makikita nyo doon kung anong mga common question ng immigration para sa mga spouse visa. Kasi may mga tanong yan doon. And also, your requirements kailangan ay naka-ready na rin yan. Habang kinakausap kayo ng immigration officer, dapat hawak nyo na yung mga requirements kasi in case na hihingiin ay iaabot nyo na lang. Kapag pumasa kayo sa interview ng immigration officer, ang inyong mga passport ay tatataka na yan and fly to France. 1 year kayong titira sa France dahil yan nakalagay sa inyong visa. After that, ay renewable naman yan, kaya huwag kayong mag-alala. Samahan kayo ng asawa nyo kung paano mag-renew ng inyong permanent residence. Ilalagay ko sa comment section ang list of requirements, and I hope ang video na ito ay nakatulong sa iyo, and thank you for watching.